Bibo! BBC Biboy Bibo Confessions. Bibi, ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. Kahit hindi man tayo nagkatuluyan, nasalat ko naman ang iyong kuan. Para sa aking totga or the one that got away, Vince. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo na isa sa mga muntik ko nang maging jowa ay ang isang katulad mo. Kahit na hindi tayo umabot sa dulo, naging open naman ako sa'yo at pinaalam ko sa'yo ang mga karanasan ko. Dahil kagaya mo ay naghahanap rin ako ng makakapartner ko. 2023 nang simulan kong pasukin ang mundo ng dating app. Siyempre, jowa ang aking hanap. Pero parang laging mailap. Marami akong nakikilala at nakakausap pero wala eh. Hanggang dun lang. Karamihan kasi parang laro-laro lang yung hanap. Kumbaga, pampalipas oras. Eh hindi naman ako ganun. Kasi ang gusto ko, seryosong relasyon. Hanggang sa nag-match tayong dalawa. Nagsimula sa pakikipagkilala hanggang sa unti-unti mas lumalalim na. Aaminin kong madali akong nahulog sa'yo, Vince. Kasi ramdam ko naman na sincere ka. May galang at matino. Naaalala ko pa yung first meet up natin sa Kalentong. Hindi yun planado kasi nagpasundo lang ako sa'yo. Hanggang sa ayun na, nagtuloy-tuloy na ang mayroon sa ating dalawa. At hindi nagtagal, ipinakilala na kita kay mama at papa. Boto naman sila sa'yo kasi ramdam rin nila na seryoso ka sa akin. Partida, ikaw ang kauna-unahan kong pinakilala kaya umaasa ako noon na sana ikaw na talaga. Hanggang sa umabot ng 3 buwan ang ating ligawan. At masasabi kong, okay ka naman. Malapit mo nang makuha ang matamis kong oo dahil sa taglay mong pagkamaginoo. Isang gabi, galing ako sa trabaho at hindi maganda ang pakiramdam ko. Sabi mo, hindi mo ako mapupuntahan kasi sira yung motor mo. Kaya tinanong ko kung pwedeng ako na lang yung pumunta sa'yo. Kahit may sakit ako, tumakas ako sa bahay para lang makita ka. Total, isang jeep lang naman. At nung time na yon, nasa kondo ka ng pinsan mo dahil pinapambandayan niya yung unit sa'yo. So meaning, wala kang kasama. Kaya hindi na ako nahiyang pumunta. Habang nandun tayo, masama pa rin yung pakiramdam ko kaya nagpaalam ako kung pwedeng makihiga sa kama ng pinsan mo. Pumayag ka naman at nagtabi tayo. Maya-maya, may nararamdaman akong naglililikot sa likuran ko. Tila ba gumagapang ang kamay mo. Pero ako, dead ma. Bahala ka. Basta, wag lang doon sa restricted area. Pumayag naman ako na lakbayin mo ang bundok ng Mount Apo ko. Pero hanggang dyan ka lang.
Pero bakit ganun? Ramdam kong dumoble ang init ng aking katawan. Dahil sa sakit ko ba to o dahil sa ginagawa mo? Hindi ko alam. Pero go lang. Kahit papano, nag-e-enjoy ako. Ganito pala yun, no? Pag may sakit, mas mainit. At excuse me, FYI, birhen pa ako. Kaya naninigurado lang din ako kasi baka mamaya ito lang yung habol mo. Kaya nanatili akong kalmado at hindi pa rin ako pumayag sa gusto mo. Ramdam ko na parang interesado ka talaga kaya nilinaw ko sa'yo na hindi pwede at hindi pa ako ready. So, tumalikod na ako sa'yo. Pero maya-maya, nararamdaman ko ang ginagawa mo. Kinuha mo ang kamay ko at pinasalat mo sa akin ang mainit mong kambyo. Wala na akong nagawa. Gusto mo naman yon kaya pinabayaan na lang kita. Hanggang sa, uy, may tumalsik sa kamay ko. Senyales ba ito na tapos ka na? Sabihin na lang natin na nahawakan ko pero hindi ko nakita. Meaning, birhen pa rin ako. Kumbaga, parang tayo. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Nakaramdam ako ng tuwa na hindi mo ako pinilit at hindi ka nagalit. Kasi para sa akin, nangangahulugan yon na may respeto ka sa aking desisyon. Pero after nun, makalipas ang ilang araw, naramdaman ko ang pagkatamlay mo. Para bang hindi ka na interesado. At alam kong dahil ito sa naudlot nating bonding sa kondo. Hanggang sa nang-ghost ka na. Hindi ko na alam kung saan ka napunta kaya sabi ko, tot ka. At ilang buwan ang lumipas. Bumalik ka na parang walang nangyari. Pero nung time na yun, tanggap ko na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kaya hindi na kita nireplyan pa. Sayang lang kasi naudlot ang namamagitan sa ating dalawa. Hindi man malinaw sa akin yung dahilan, pero ang mahalaga, hindi ko naisuko ang bataan. Kasi doon ako mas manghihinayang. Kaya sa susunod na magmamahal ka, sana doon talaga sa ready na. Sa alam mo na, sa tsorba. Yes, it's me, Karen.